Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Nang manawa ako ay mabilis ko na siyang binitawan. Saka ko binalikan ng magulang ko. Sinimulan kong kalasin ng panyo na itinali ni Katrina sa bibig ni Mami. Saka ko sinimulang tanggalin ang tali nito sa kamay. Bakit ba nangyayari sa atin to? Umiiyak na wika ni Mami. Dahil lang unfair kayo. Walang pag-aalinlangan na ani ko rito. Dahil mas pinaboran nyo si Katrina. Kahit mali, pinaboran nyo. Dahil nakikita nyong mas makikinabang kayo sa katusuhan niya. Wala kaming choice. Dedepensa pa sana ito pero umiling ako. Ang sabihin nyo, duwag kayo. Kaya ako ang ginawa nyong bala at isinalang sa ganoong sitwasyon. Ito naman ako, mahina at tatanga-tanga. Hinayaang abusuhin ng sariling magulang. Carmela! Galit na tawag ni Katrina. Lumabas itong galing kusina. Hawak ang patalim na binitawan ko roon kanina. Para na itong baliw sa hitsura nito. Kung ayaw mong tapusin na irito ang lahat, ikaw na lang ang tatapusin ko. Sigaw nito. Nasiraan na nga talaga ng bait. Bago ko pa makuha ang baril sa likuran ko, ay mabilis na itong sumugod patungo sa direksyon ko. Ngunit bigla na lang tumayo si Mami. Hinarang ang katawan para protektahan ako. Kitang-kita ko ang takot sa mukha ni Katrina na mabilis na hinugot ang patalim at mabilis ding nabitawan. Napaatras ito. At nanlambot ang tuhod saka napasalampak. Naramdaman ko ang bigat ni Mami sa akin na nanlalaki pa ang mga mata. Emmanuel! Bigkas ko sa pangalan ni Emmanuel na naghihintay lang sa akin sa labas. Nanigas ang buong katawan ko, parang biglang ayaw nang mag-function. Bumukas ang pintuan at agad na bumungad si Emmanuel kasunod ang mga tauhan niya. May mabilis na humawak kay Katrina. May kumuha rin kay Mami. Ganun pa rin ang pwesto ko, tulala at hindi pa rin makapaniwala. Shock sa lahat na nangyari sa isang iglap. May nagtanggal na rin ng tali kay Daddy at sinek ito kung ayos lang ba ito. Isabela, bulong ni Emmanuel na ngayon ay yakap-yakap na ako. Yung shock na naramdaman ko ang dahilan kung bakit biglang umikot ang paningin ko at nawalan ako ng malay. Nang magmulat ako ng mata ay nasa hospital na ako. Iginala ko ang tingin. Sa kabilang hospital bed ay ang aking ina. Si Daddy ay nasa couch at nanonood ng TV. Si Emmanuel na nasa kabilang gilid ng hospital bed ay nakayukyok habang hawak ang kamay ko. Naramdaman ata nito ang paggalaw ng kamay ko, kaya agad itong nag-angat ng tingin. Kumusta si Mami? Tanong agad dito. Inalalayan ako nitong makaupo ng maayos, saka umupo rin sa kama. Ginagap nito ang dalawang kamay ko. Maayos na ang lagay ng Mami mo. Ikaw ba? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Tanong nito sa akin. Marahan naman akong tumango rito. Si Trina, ani ko. Hawak na siya ng mga pulis, pero sa tingin ko malabong maipakulong natin siya. Nauunawaan agad ang ibig sabihin nito. Natuluyan na nga sigurong nabaliw ang kapatid ko. Hindi sa kulungan ang dapat niyang paglagyan, kundi sa mental hospital. Tumangu-tangu ito na hinaplos ang pisngi ko. Napatingin kami sa gawin ng pinto nang may kumakatok doon. Nang bahagyang bumukas iyon, ay nakita namin ang bodyguard kong si Ton. May bisita po kayo. Douglas at Ian daw po ang pangalan. Nagkatinginan kami ni Emmanuel. Akma sanang aalis sa tabi ko si Emmanuel, pero ako naman ngayon ang humawak ng mahigpit dito. Hindi nito kailangan pang lumayo sa akin. Papasukin mo, utos ko sa tauhan. Nakita ko ang pagtutol ng mga mata ni Emmanuel, pero ngumiti ako rito. Ilang sandali pa ay pumasok na si Douglas at Ian. Kitang-kita sa mga mukha nila ang shock na makitang kasama namin sa loob ng silid si Emmanuel. Carmela? Bahagya pang nanginginig ang tinig ni Ian nang bigkasin ang pangalan ko. Anong kailangan nyo? Diretsahang tanong ko sa dalawa. Ikaw rin si Isabela? Ngumisi lang ako sa dalawa. Nakatingin na si Daddy sa dalawang lalaki. Tulog pa rin si Mami. Nagkatinginan ang dalawang lalaki.
Ngunit sa sunod nilang ginawa ay hindi ko talaga inaasahan ang aksyon nila. Bigla na lang silang lumuhod, sabay na sabay pa sila talaga. Anong palabas yan? Seryosong tanong ko sa dalawa. Patawarin mo kami, Carmela. Patawarin mo sana ako. Itinikom ko ang bibig ko dahil sa mga kaibigan ko sila. Hindi ko naisip yung epekto ng ginagawa ng mga tao sa paligid mo. Mas pinahalagan ko yung pagkakaibigan namin kaysa sa tulungan ka na malaman ng totoo. Wika ni Ian na yukong-yuko. Bahagya akong tumawa. It's too late, ani ko rito. Nandito pa rin ako kahit alam kong huli na. Alam kong lahat ng nangyari sa mga negosyo namin ay karma lang namin. I'm sorry rin na kahit alam namin ni Douglas ang nangyari sa baby mo, ay itinikom pa rin namin ang bibig namin. Anong sabi mo? Gulat na ani ko na napatingin sa mga ito. Noong gabing nakunan ka, sa totoo lang bumalik kami ni Douglas sa bahay dahil may pinukuha si Daniel. Nakita namin ang dugo sa garden. Nagkahinala agad kami noon. Nag-utos kami ng tao para i-checka kung anong nangyari sa'yo. Humigpit ang kapit ko sa palad ni Emmanuel. Ibang klase rin talaga ang mga kaibigang ito. Tama talaga, hindi mo kaibigan ang kaibigan ng asawa mo. Wala akong pakaalam kung may sasalungat sa opinyon kong iyon. Pero pinatunayan kasi sa akin ng dalawang lalaking ito na ganun nga. Hindi ko sila kaibigan kahit pa naging mabuti ako sa kanila. Si Daniel lang ang kaibigan nila. I'm sorry, Carmela, pero nagmamakaawa ako sa'yo. Walang-wala ng patutunguhan ng negosyo namin sa patuloy mong pagkilos. Nasa tinig ni Douglas ang desperasyon. Maluha-luha pa ito. Ngayon ko lang napansin parang mas namayat pa ang mga ito. Bahagya akong nailing, saka tiningnan si Emmanuel. Alam ko ang tumatakbo sa isip nito. Yung galit nito sa dalawang nakaluhod ay nag-uumapaw. Hinaplos ko ang pisngi ni Emmanuel. Pwede na kayong umalis. Seryosong ani ko sa dalawa. Ngunit umiling ang mga ito. Halatang desperado at handang gawin ang lahat. Mapatawad ko lang. Ititigil ko na ang anumang ginagawa ko. Salamat. Halos yumukod pa ang mga ito habang nakaluhod. Pero haharap kayo sa media at aaminin nyo ang ginawa nyong kasalanan kay Nika. Parang estatwa ang mga ito na napatitig sa amin ni Emmanuel. Nika? Gulat na gulat ang mga ito. Hindi inaasahan ang pangalan na binanggit ko. Kung kaya niyong gawin iyon, ay titigilan ko na kayo. Ngumisi pa ako sa kasinenya sa mga guard na naghihintay sa pinto para paalisin ang mga ito. Kinabig naman ako ni Emmanuel at mahigpit na niyakap. Gusto ko nang umuwi. Bulong ko rito. Naramdaman ko ang paninigas ng katawan nito. Iniisip ba nito ang tinutukoy ko'y sa bahay ng magulang ko? Umuwi na tayo, Emmanuel. Sa bahay natin sa isla. Bulong ko rito. Saka ko lang siya narinig na huminga ng maluwag. Parang tinigil pa nga nito iyon. Tumango ito sa kahinalikan ng noo ko. Sunod ang palad ko, pati na rin ang buong mukha ko. Naluluhang ngumiti ako rito. Papaano kami, anak? Natigilan kaming pareho sa naging tanong ni Daddy. Umiiyak na pala siya na hindi man lamang namin napansin. Alam naming malaki ang kasalanan namin sa inyo. Mahirap ang naging sitwasyon mo. Kung ano man ang magiging desisyon mo, ay uunawain namin ng mami mo. Hindi ako sumagot sa sinabi ni Daddy, pero nakuha kong tingnan si Emmanuel at gumiti rito. Uwi na tayo. Tumango naman ito. Hindi ibig sabihin ay tatalikuran ko na ang magulang ko. Nagbilin pa rin ako sa mga tauhan at titiyaking ligtas ang magulang ko. Si Tala ay kaagad kong tinawagan upang pabalikin ang pagsisilbi sa mami at daddy ko. Wala itong sinabi o tinanong nang harapin ko ito bilang si Isabela. Pero lahat ng biling ko ay tinungoan ito. Kinagabihan din ay nakabalik na kami sa isla. Si Baby Sky ay agad na sumulubong sa amin na inalalayan ni Lara. Bakit gising pa siya? Takang ani ko rito. Hinahanap po kayo. Binuhat ni Emmanuel ang bata. Magpahinga ka na, Lara. Sige po, good night. Nang makaalis si Lara ay nag-aya na si Emmanuel na umakyat sa taas. Imbes na dumiretso sa silid ko, ay sumama ako sa silid dito. Magkahawak kamay kaming dalawa habang karga ang bata. Sleep na, Baby Sky. Malambing ang tinig na ani ko rito.
Sa gitnang kama ni Emmanuel pinahiga ang bata. Saka nilagyan ng unan ang magkabilang gilid. Inaantok na nga ang bata kaya naman bahagya ko lang hinaplos-saplos ang pisngi nito. Tinapik-tapik ang hita nito at mabilis itong nakatulog. Nang matiyak na mahimbing na ang tulog nito, ay marahan akong umalis ng kama at nagpa siyang pumasok sa banyo. Kailangan kong maligo dahil pakiramdam ko'y iyon lang ang way para marelax ang katawan ko sa dami ng stress na naranasan ko ngayong araw. "Can I join you?" Tanong ng binatang pumasok sa banyo. Wala naman akong naramdaman na kahit anong discomfort sa presensya ng lalaki. Wala na rin itong saplot at di ko napigil ang pagmasdan ng magandang katawan nito na ngayon ay nakabuyang-yang sa harapan ko. Ngumisi ako rito sa kabahagyang umusog para rito. Hinintay na kapwa kami magsalo sa shower. Agad akong humarap dito. Hindi na nga kailangan pa ng anumang salita para magkaintindihan kaming dalawa. Dahil nang yumukod ito para ilapat ang labi sa mga labi ko, ay agad kong isinara ang shower saka sinunggaban rin ang labi nito. Alam kong sa paraan ng paghalik nito ay tiyak na may kahahantungan kaming dalawa. Pero wala akong naramdamang pag-aalinlangan. Malaya na ako. Malaya na kay Daniel at sa galit na nararamdaman ko. Hahayaan ko ring makalaya ang sarili ko sa rehas na iniharang ko para pigilan ang sarili ko na makagawa ng mali ng prinsipyong pinanghahawakan ko. Hindi ito cheating. Malaya na ako. Hindi ko tanda kung anong oras kami natapos. Pagod na pagod ako at ito na lang ang bumuhat sa akin patungo sa kama. Ito na rin ang nagbihis sa akin, saka ako inayos ng higa. Tulog na si Baby Sky, kaya naman hinayaan ko na lang ding hilahin ako ng antok at pagod ko. Kinabukasan ay ang hyper na bata ang gumising sa akin. Panay ang halik nito sa kadagan sa akin. Nakaalalay naman si Emmanuel na malawak ang ngisi nang magtama ang tingin naming dalawa. "Good morning," ngiting-ngiting wika ni Emmanuel. "Good morning." Antok na ani ko rito. Napabungis-ngis ito sa kayumo ko at pinataka ng halik ang aking noo. Ginaya rin ito ni Sky. "Mag-breakfast na tayo. Dumating si Joaquin kanina." "Ha?" Gulat na napabangon ako. Mabilis namang kinuha ni Emmanuel si Sky na balak pa sana ako nitong daganan. Hagikik ng bata ang pumuno sa silid ng lalaki na ikinangiti ko. "Hihintayin ka namin sa baba. Nakakuha na ako ng pwede mong pamalit." Itinuro nito ang damit ko na nakapatong sa gilid ng kama. "Okay," sagot ko rito, saka kumilos na rin. Lumabas na si Emmanuel at Sky, kaya naman naiwan na ako roong mag-isa. Mabilis lang ako nag-ayos. Nang bumaba ako'y dumiretso na ako sa cottage. Naroon na raw kasi si Emmanuel at ang mga bisita. "Isabella!" Ngiting-ngiting ani ng mga binatang agad na tumayo at sinalubong ako. Isa-isa kong niyakap ang mga ito. Sa totoo lang, mas maayos pang mga kaibigan itong mga to kaysa sa circle of friends si Daniel. Mas mapagkakatiwalaan sila at masasandalan sa panahong kailangan. Ang grupo ni Emmanuel, tulungan. Sa grupo ni Daniel, hilahan pababa. Kaya hindi na nakapagtataka na mas successful ang mga taong ito. "Kunin mo akong best man ha?" Bulong ni Joaquin sa akin. Nagsalubong tuloy ang kilay ko sa sinabi nito. "What do you mean?" Ani ko rito, pero ngumisi lang ito. Nakaakbay pa sa akin hanggang sa makarating kami sa mismong cottage. Pinapakain ni Emmanuel si Baby Sky. Umupo ako sa tabi nito. "Alam kong narito kayo para magbalita. Go, I'm listening." Seryosong ani ko sa kanila. Inabot ni Joaquin ang phone niya na agad ko namang tinanggap. Isang CCTV footage iyon kung saan may isang matuling sasakyan ang humahagibis. Napasinghap ako nang sumalpok iyon sa isang truck na matulin din ng takbo. "That's Ian and Douglas. Kagabi nangyari at patay na sila." Nabitawan ko ang cellphone nito. Mabuti na lang, mabilis na nasambot ni Emmanuel saka ibinalik kay Joaquin. "Patay?" Lasing sila pareho at according sa pinanggalingan nilang club ay nagtatalo raw silang dalawa tungkol sa kung sino talaga ang may kasalanan sa pagkamatay ni Nika. Napatingin ako kay Emmanuel. Nagkibit balikat lang ito saka ibinalik ang atensyon kay Sky. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin.
Karma, siningil na agad sila. Bumuntong hininga ako saka ngumiti sa mga ito. Babalik kami sa city para asikasuhin ang mga negosyo. Kailangan din naming ayusin ang Villanueva Corporation bago ako babalik dito sa isla. Bakit ikaw lang? Ako rin. Singit ni Emmanuel na bahagya pang nanulis ang uso. Oo, tayo. Nagsigawan ang mga kaibigan ni Emmanuel sa di ko malamang dahilan. Pati si Sky ay nakigaya na rin. Akala mo naman ay nauunawaan ang mga nangyayari. Maghapong nanatili ang mga kaibigan ni Emmanuel at nang sumapit ang gabi ay umalis din. Si Emmanuel ay kailangan ng pumasok ng silid dahil may mga emails pa itong kailangang asikasuhin. Isabela, sa kwarto ko na muna matutulog si Sky. Nakangising wika ni Lara dahilan para magsalubong ang kilay ko. Are you sure? Oo naman. Sabay kuha nito kay Sky na agad namang sumama. Saka ako nilayasan. Nagpasya na lang akong pumanhik sa silid ko. Pero nang buksan ko iyon ay nagulat ko nang makita si Emmanuel roon. Tutok na tutok ang atensyon nito sa laptop. Nang makita ako ay agad itong ngumiti sa akin. Saka isinarado ang laptop. Akala ko nasa kwarto mo ikaw. Sumampa ako sa kama at tumabi rito. Gusto kitang makausap. Ani nito sa akin. Ipinatong ko ang ulo ko sa balikat nito. Anong gusto mong pag-usapan natin? Tanong ko rito. Yung sa atin, diretsyong ani nito. Hindi ko iyon inaasahan. Anong sa amin? Ha? Ipaproseso na natin ang annulment. Dahil tapos na ang paghihiganti namin, tapos na rin ba ang magandang samahan na nabuo namin dito? Emmanuel? Gusto ko na makipaghiwalay kay Isabela. Plano ko kasing ligawan at maging asawa si Carmela Villanueva. Napasinghap ako sa tinura nito. What do you mean? Gulat na ani ko rito. Ngumisi lang ang lalaki, saka ginap ang kamay ko at inilapat sa labi roon. Hindi lang naman siguro laro lahat ng mga nangyari sa atin, di ba? Handa naman ako maghintay para sa'yo. Handa kong ibuhos muli ang ilang taon ng buhay ko para hintayin maging ready ka. Wala na si Daniel. Katatawag lang ng tauhan ko at ipapasok na sa isang mental hospital si Katrina. Wala na si Ian at Douglas. Sira na rin ang pangalan ni Kenneth. Pwede ka na muling magsimula, Carmela. Bigyan mo na ulit ang sarili mo ng pagkakataon na sumaya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Deserve ko pa ba yon after what I did? Ginawa mo yun dahil nasaktan ka. Ang ginawa mong paghihiganti ay hindi dapat maging basihan para pigilan mo ang sarili mo na maging masaya. You deserve to be happy. Bahagyan itong pinisilang palad ko. Natatakot pa rin ako. Natural lang yan. After all, hindi naging madali at naging traumatic lahat ng sayo. Saka lagi mong tatandaan, natanggap ka pa rin ng mga tunay na nagmamahal sayo. Yumakap ako rito. Kung may second chance man para sa akin, gusto kong ikaw ang kasama ko, Emmanuel. Ayusin na natin ang lahat para totally ay maging masaya na tayo. Hinalikan nito ang sentido ko at saka tumango. Dati, ako yung parang nasisiraan ng bait sa naging sitwasyon ko. Pero ngayon, nabaliktad na talaga ang mundo. Habang pinagmamasdan ko si Katrina na nilalaro ang buhok habang nakaupong mag-isa sa bench. Lagi siyang nagwawala, mas gusto niya lang mapag-isa. Tumango ako at tumakbang palapit sa kapatid ko. Umupo ako sa tabi nito. Kalmado lang naman. Bakit ngayon ka lang? Parang batang tanong nito sa akin. Sabi mo sister for life tayo. Ani nito na nagsimulang humikbi. Kumusta Katrina? Tanong ko rito. Happy. Happy ako Ella. Saka ito bumungis-ngis. Hinihintay ko si Mami at Daddy. Susunduin na ba nila ako? Miss na ba nila ako? Saka ito yumakap sa braso ko. Trina, dito ka muna. Casual lang na tugon ko rito. Ayaw na ba nila sa akin? Good girl naman ako, Ella. Nakalambing na wika nito. Magpagaling ka na muna. Babalikan kita kapag okay ka na. Ayaw na ba nila sa akin kasi bobo ako? Sabi nun. Itinuro nito ang isa pang pasyente na ngayon ay sumasayaw. Sabi niya bobo raw si Katrina. Gagaling din naman ako eh.
Muli nitong humikbi. Guilt. Hindi ko iyon makapa sa puso ko. Naging bato na nga talaga ito. Hindi na nga talaga ako yung dating Carmela na mabilis na nahahabag sa iba, lalo't may nagawang mali sa akin. Huwag mo akong iiwan rito. Ayoko na mag-isa. Nakikiusap ang tinig na ani nito. Magpagaling ka. Aalis na ako. Huwag ka na makipag-away ha. Tinap ko ang buhok nito. Lumapit ang dalawang nurse at inilalayan si Katrina. Habang palayo ako, ay palakas ng palakas ang atungan nito ng iyak. Tinatawag niya ang pangalan ko. Yung paraan ng pagtawag na parang dati lang, yung noong mga bata pa kami. Malungkot ang naging ngiti habang palabas ng facility na iyon. Uuwi pa ako sa bahay para makipag-usap sa magulang ko. Pinabalik ko na sila sa mansyon. Alam kong naroon din ang ibang relatives namin, lalo na ang mga kapatid ni Papa. Emmanuel, tawag ko sa lalaking nasa cellphone ng atensyon. Agad na ibinulsa nito ang phone nang makita ako. Ngumiti ako rito at nagpasalamat ng pagbuksan ako ng pintuan ng passenger seat. Pupunta na ba tayo sa bahay nyo? Tanong nito sa akin habang sinusuot ako ng seatbelt. Oo, gusto ko rin talagang silang makausap. Bahagya nitong pinisil ang baba ko, saka pinatakan ng halik sa noo. Okay, puntahan na natin sila. Hindi na ako nagulat nang makitang maraming tao sa sala ng bahay namin. Kumaway ang mga pinsan ko na nakapwesto sa couch. Tinanguan ko lang ang mga ito. Alam kong gustong magtanong ng mga ito regarding sa nangyari sa akin, pero hindi ko sila pag-aaksayahan ng panahon. Hinarap ko ang mga magulang ko at ang mga kapatid ni Daddy. Si Uncle Javier, na bahagyang ngumiti sa akin, ay hindi ko man lamang masuklian ang ngiti nitong iyon. Nang pumesto kami sa bakanting couch ni Emmanuel, ay tahimik pa rin ang mga kaanak ko, lalo naman ang mga magulang ko. Nakalabas na ng hospital si Mami. Alam kong gusto niya akong makausap, pero dahil marami pa akong inaasikaso, ay ngayon lang kami nito muling nagkita. Uncle, gusto kitang bigyan ng pwesto sa company. Agad na lumarawan ang pagtutol sa mukha ni Daddy, ngunit baliwala lang sa akin iyon. Gulat naman ang matanda sa sinabi ko. Kung magkalat ka man at pumalpak, ay madali ka lang namang patalsikin. Loyalty lang ang kailangan ko para manatili kayo sa protection ko. Huwag niyong subukan banggain ako dahil kayang-kaya ko kayong sagasaan. Iha, malaking opportunity ito para sa akin. Maraming salamat. Emosyonal na wika ng matanda. Si Emmanuel Alvarez ang may-ari ng company, ngunit nais niyong manatili sa pamilya natin ng pamamahala. Oras na sirain niyo ang tiwalang ibinigay ko, ibig sabihin lang nun ay tinake for granted niyo si Emmanuel. Gagawin ko ang lahat para sa company. Seryosong wika ng matanda. Prove it, tipid na sagot ni Emmanuel. Bibigyan ko rin ng posisyon ng asawa ni Auntie, ngunit katulad ng kay Uncle, ang consequences once na pumalpa kayo. Nagpasalamat naman ang mga ito. Hindi kumibo ang ama ko. Hindi pa rin talaga ito natuto after what happened to us. Nagkandalatsa-latsa na ang buhay namin dahil sa pagiging ganid nito, pero ganito pa rin ito. Hindi pa sapat na halos masira na ang buhay ko. Hindi pa rin ito kontento sa lahat ng meron nito. Kung ito lang pala ang plano mo, sana hindi ka na bumalik. Napatingin kaming lahat dito. Siguro'y naapektuhan talaga ang utak mo, Dad, dahil sa aksidente. Hindi na rin big deal sa akin ano man ang sabihin mo. Isa ka na lang responsibility ng isang anak sa kanyang magulang. Hindi ko alam kung ama pa ba ang dapat kong ituring sa'yo. Pero hindi na lang ako magpapa-apekto pa. May house, may rules. Kung may against ka sa gusto ko, gumapang ka palabas ng bahay nito. Simple lang, huwag na nating gawing komplikado ang lahat. Cold na ani ko rito. Napahikbi si Mami. You can leave now. Mabilis na nagsipagtayuan ang mga kaanak kong kasama namin sa silid na ito. Naiwan ako, si Emmanuel, at ang magulang ko. Hindi ko alam kung bakit naging unfair kayo sa akin. Ako ang tunay niyong anak. Ako yung nakakaawa. Pero magse-self-pity pa ba ako after what happened? Hindi ko na yun gagawin sa sarili ko. Bukas naman ako sa possibility na ayusin natin ang relationship natin as a family. Pero siguro hindi ngayon. Tumayo na rin ako. Sumunod naman si Emmanuel at iniwan namin ang mga ito.
Si Tala ang binilinan kong magbantay sa mga magulang ko. Nagkausap na kami nito. Malawak ang pangunawa ng babae, kaya hindi naging komplikado ang pagpapaliwanag ko rito. Pero sa lahat na nangyari, naging lihim pa rin ang tungkol sa batang itinago namin ni Emmanuel sa isla.